Arestado ang isang lalaking sangkot umano sa rentangay o yun pong pagtangay ng mga inuupahang sasakyan. At sa hiwalay na operasyon, nadakip naman na isang lalaking nagbanta umanong ipakakalat ang pribadong video nila ng dating kasintahan. Saksi si John Consulta. Agad pinasok ng mga ahente ng NBI ang kwarto ng target. Pinosasa ng kanilang pakay na hindi na nakapalag. Ano man ang iyong sasabihin ay pwedeng gamitin sa'yo sa Korte ng Pilipinas. Ayon sa NBI, dating magkarelasyon ang complainant at suspect. Pero nang makipaghiwalay ang complainant sa suspect noong nakaraang taon, sinimulan na raw ng suspect ang pananakot para siya'y mapilitang makipagtalik. Base din sa sinasabi nitong subject natin ay may mga sex videos sila. At ito ay ang kanyang ipinapanakot dito sa dati niyang kasintahan dito sa ating complainant na isisiwalat sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa trabaho. Kung kaya't napilitan nga itong ating complainant victim. Ang diskarte pa raw ng suspect. Pagka nakikita sila ay maunang pumapasok at nag-check-in itong lalaki, pinasusunod na lamang ang biktima. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Pinakasuhan ng ating direktor ang nahuling subject para sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act, grave coercion, grave threats, at acts of lasciviousness. On regular filing, kinasuhan din natin siya sa paglabag sa Republic Act 8353 or rape. Alias Eric Dan Ortega Bautista, meron kang alias warrant para sa natin. Sa Maynila, nakuha na ng video ang aktual na pag-aresto sa wanted na si alias Eric sa harapan ng kanyang mag-iina. Sige, hindi, doon na. Doon na, hindi na, baka pumalag ka pa eh. Gagawa ka pa ng gulo, huwag na. Hindi, huwag na. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa anti-kidnapping law. Idinadawit ang suspect sa modus na rentangay o pag-upa ng sasakyan, pero sa halip na ibalik, ito'y tatangay na ng suspect. May mga nabanggit po siya mga area kung saan po niya ito binibigay or nilalagay. No, yun na nga po, sinachap-chap po niya ito at binebenta na sa mga kanyang parokyano or sa mga kanyang future clients. Sumugod sa HPG headquarters sa Campo Crame ang mga complainant. Sir, ano po nakuha sa inyo? Po? Wigo. L3. Yung sir, yung ano no? Ranger. Gate ng suspect, wala silang kinalaman sa pagtangay at pag-chop-chop. Siya lang daw ang umaharap sa mga bibiktimay nila. Sa madaling salita, boss, sila lahat nakikipagkomunikasyon sa cellphone, social media, telepono. Pag-pipick upin ng sasakyan, sir, ako na pupunta para kunin po yung sasakyan. Kung sila po ay nabiktima, muli bukas po ang ating opisina para po i-cater at matulungan po sila magsampa pa ng additional cases. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Isang batang babae at 3 iba pa niyang kaanak ang natagpo ang patay matapos paulanan ng balang isang compound sa Sultan Kudarat. Habang sa Zamboanga City naman, hulikam ang walang habas na pamamaril ng 2 nakasuot ng helmet. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nakasuot ng jacket at helmet ang 2 yan nang dumating sa bahaging ito ng Governor Alvarez Street sa Camino Nuevo, Zamboanga City. Hanggang maya-maya, bigla na lang nilang pinagbabaril ang dumaan na rider at angkas nito. Natumba ang rider habang napatakbo naman ang angkas nito. Mabilis ding tumakbo ang mga sospek habang patuloy na namamaril. Pinuntirya pati ang isa pang motorsiklo sa kabilang lane pero nakatakbo at nakaligtas ang rider. Ayon sa Zamboanga City Police, dead on arrival ang rider na umano'y target ng mga sospek, habang ligtas naman ang 18 anyos na angkas nito. Di kita sa CCTV pero isang lalaking rider din daw ang nadamay at namatay rin sa pamamaril. Ayon sa pulisya, personal grudge ang isa sa inimbestigang motibo sa krimen. Ongoing yung at pursuit operation natin na dito sa POI natin, sir, kasi may witness rin po tayo na nakuha. And siya mismo na mapapa-identify dito sa POI natin na isa sa mga suspect natin. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha na ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Pasado 1:00 naman ng hapon kahapon,
Pinauna na ng bala ang mga bahay sa isang compound ng magkakaanak sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tumambad sa mga residente ang katawan ng mga biktima, kabilang ang isang nasa isang kubo at dalawang natagpuan sa labas. Sa isang kwarto, naabutang nakadapa ang isang lalaking tila sugatan pero nakakagalaw pa at isang batang babaeng may tama ng baril. Ayon sa mga pulis, nasawi ang 3 lalaki at 10 taong gulang na babae. 3 iba pa ang nasugatan. Sila po ay order pinagbabaril ng 6 na kalalakihan gamit ang high-powered firearm on board ng minivan na hindi po na kita kung ano po yung plate number. Patuloy ang pagtugis sa mga may sala at inaalam pa ang motibo sa pagpatay. Hindi pa naman po ng statement yung family at wala rin naman pong natanggap na anumang pagbabanta itong pamilya na to. According sa ating investigator, hindi po taga dyan sa area lahat yung victim. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sa gitna po yan ang panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at mga pinuno ng iba't ibang ahensya. Nasa Qatar ngayon si Vice President Sara Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad kasama ang Filipino community. Dumalo po sa isang misa ang Vice Presidente kung saan mainit siyang sinalubong ng mga overseas Filipino workers. Nakatakda ring bumisita ang pangalawang Pangulo sa isang health center kung saan ilang Pilipino ang nagtatrabaho. Kasama ni Vice President Duterte sa Qatar si Senator Amy Marcos na inimbitahan daw niya para sa isang pagtitipon ng mga Pilipino roon. Pagkatapos sa Qatar, nakatakda ring bumisita ang Vice Presidente kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Sa June 4, inaasahang babalik ang Vice Presidente sa Pilipinas. Aminado ang Department of Education na malaking problema pa rin ang backlog ng mga hindi pa naitatayong silid-aralan. Ang ilang guro nag-aalala sa epekto nito sa pagkatuto. Saksi si Mariz Umali. Nagsisimula na muling mag-enroll para sa nalalapit na pasukan ng mga estudyanteng ito dahil pasukan na ulit sa June 16. Aminado si Deputy Secretary Sonny Angara na may malaki at matagal na problema na muling kaharapin ang buong sektor ng edukasyon, ang kakulangan ng mga silid-aralan. We're now at around 165,000 and growing. Kasi hindi nakakayanan nung current budget yung to meet the buong bansa kasi yung kakulangan. Especially sa populated areas like Region 4A, NCR, grabe yung, and all these cities actually, all over the country. Mataas ang backlog, in the thousands per city. Isa sa mga eskwelahan na kararanas ng classroom shortage, ang Batasan Hills National High School. Ang eskwelahang may pinakamalaking populasyon na estudyante sa buong NCR na aabot sa 17,000. Ang kanilang silid-aralan, nasa 92 lang. Para ma-accommodate daw ang lahat ng estudyante, hindi na muna tatanggap ng grade 12 enrollees at magpapatupad sila ng shifting ng klase. Ang resulta, 2 hanggang 3 araw lang kada linggo ang face-to-face classes habang ang natitirang araw ay asynchronous na o online learning. Hindi kumpiyansa rito maging ang kanilang assistant to the principal for the curriculum. Since ang ating mga junior high school or high school students ay supposed to be more on face-to-face. Yung actual learning ang kailangan natin. Performance outcomes ng mga bata babagsak. Deteriorate talaga. Yun ang magiging effect. Ganito rin ang pinatutupad na sistema ng Justice Cecilia Munoz Palma High School. Kaya ang kanilang mga estudyante nag-aalala. Mahirap po kasi may mga nami-miss po kaming lessons. Marami pong lessons po kaming nalagpasan. Tulad po nung sa ASP po, may isang buong module po kaming hindi po na lesson. Kaya po nung in terms of exam, may mga hindi po kami na review po. Ang hirap po mag-thrive if kulang-kulang po yung lessons. Ang kaso tinapyasan pa ng mga mambabata sa pondo ng DepEd nitong 2025 na aabot sa 12 bilyong piso dahil sa umano'y low fund utilization. Ang tanong, kailan pa makapagpapatayo ng karagdagang mga silid-aralan sa ganitong sitwasyon? It will take us 30 years probably if we work on the current budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dumaan sa backdoor exit sa Tawi-Tawi si Attorney Harry Roque. Pinabulaanan naman ni Roque ang alikasyong mayroon siyang multiple passports. Saksi, si Salima Refra. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong isang taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque na hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tapos sir, saan siya nagpunta? Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Nakumpirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghaina ng counter-affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong isang taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, bunsod ng ni-raid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Pumanaw na po ang veteranong singer-composer at OPM icon na si Freddie Aguilar. Siya po ay 72 taong gulang. Ang sa dating partner ni Ka Freddy na si Josephine Quiepo sa panayam ng programang Fast Talk with Boy Abunda. Binawian ng buhay ang mga awit sa Philippine Heart Center dahil sa multiple organ failure. Inilibing na po si Ka Freddy ngayong araw sa Manila Islamic Cemetery. Kabilang po sa mga awiting pinasikat ni Ka Freddy ang Anak, Ipaglalaban Ko, Estudyante Blues at Bayan Ko. Mga kapuso, ilang lugar pa rin sa Visayas at Mindanao ang napeperwisyo ng malakas na ulan at baha. Sa Datupiang, Maguindanao del Sur, isinakay na sa bangka ang isang bangkay para maihatid ito sa huling hantungan. Ating saksihan. 8 barangay sa Iloilo City ang binaha, bunsod ng malakas na ulan. Sa subdivision na ito sa barangay Tagbakaro, umabot ng lagpastuhod ang tubig. Nakogit nga, perwisyo kay hindi kami nakakita pagigid choice, malusong ito. Gitugran ko. So ano desisyon mo, sir? Noy, sa ilo na lang. Yung evacuate na basta magupa ang tubig. Umabot sa 125 mm ang accumulated rainfall sa lungsod at probinsya ng Iloilo sa loob ng 24 oras. Isa naman sa tinitignan dahilan ng pagbaha ang nagpapatuloy na konstruksyon sa Buntatala Creek. Pinapadako, pinapadalom. So maybe may mga tampok o may mga nautrapa. That's why nga hindi flow dali-dali ang tubig. Inaksyonan ng Barangay Council ang problema kaya unti-unti nang humupa ang baha. Sa bayan ng Leganes, Iloilo, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa kalsadang sakop ng Barangay Kagamutan Norte at sa harap ng Leganes Central School dahil sa pagbaha. Ayon sa MDRRMO Leganes, umabot sa 6 na barangay ang binaha simula 6 p.m. ng May 26 hanggang 1 a.m. ng May 27. Dahil sa pagbaha sa Datupiang, Maguindanao del Sur, kinailangang isakay sa bangka ang isang bangkay para maihatid ito sa huling hantungan. Ayon sa uploader ng video, namatay ang kanyang tiyuhin noong May 24 sa kasagsagan ng pagbaha sa kanilang lugar. Dahil mataas pa rin ang tubig kahapon, humiram na lang sila ng bangka sa MDRRMO Datupiang
para doon isakay ang kabaong ng namatay. Nananatili namang walang kuryente at tubig sa ilang lugar sa Don Marcelino at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, bunsod ng naranasang masamang panahon mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated, pahirapan ang pagpapabalik sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dahil sa kawalan ng signal. Hindi rin daw madaanan ng ilang kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang nagpaulan sa Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Malapit na po ang finale ng GMA Prime Series na Mga Batang Riles. At ayon sa mga bida, mamimiss nila ang isa't isa dahil matagal na panahon din silang nagsama-sama sa taping. Nalungkot agad po ako nung nalaman kong malapit na magtapos. Kasi wala lang, parang bumalik sa akin yung mga memories na mga nagawa namin from the start. Siyempre iba yung samahan na ito na nasa set kayo, yung mga ganap nyo during, after. Hindi po ako prepared kasi araw-araw ko iniisip na parang nababawasan yung araw na magsasama kami. Masakit kasi nakasama ko na yung mga totoong brothers ko. Na-enjoy ko talaga yung pagkasama namin. Sa pagtatapos ng serye, plano rin ng cast na makapagbakasyon sa ibang bansa. Sa ngayon, focused muna sila sa nalalapit na finale ng serye na hitik sa aksyon at sorpresa. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.